Ito na yung sinabi ko na mayroong mall sa Cotabato na nagbukas nung nakaraang mga linggo. Siguro mga 2 weeks to na itong KCC Mall na nagbubukas noong first week ng April. Itong buwan na to, April. So dapat pala nito, ang mall na to ay parang invited si Pangulong Marcos na siguro guest nila doon. So hindi to siya nakapunta doon, nag-cancel bigla. Sabay siguro to rally nitong sa Cotabato. Remember nyo, mayroon akong vlog dito na suspended yung rally nila sa Cotabato, hindi tinuloy. At gawa nitong sa KCC, ang daming tao sa loob bago mag-open ang mall, pero ang sigaw ay Duterte. Ay kung dumating si Marcos, nakakahiya. Kasi ang mga tao doon na pumipila, Duterte ang sigaw. Kaya itong si Bongbong Marcos biglang napaatras, at double reason kung bakit siya napaatras din dito sa kanilang event sa Cotabato, sapagkat mayroon pa isang dahilan. Ipalabas ko muna itong sa KCC na ang mga sigaw nito, KCC Mall, na ang sigaw nito ay mga tao na to ay Duterte. Kasama, sa halip na magiging masaya sila, ang sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito? Magsha-shopping? Ito yung sitwasyon ngayon mga kasama dito sa labason ng KCC Mall of Cotabato, kung saan isinisigaw ho ng mga kababayan natin dito sa Cotabato City yung pong pangalan ni Duterte. Ito ho mga kabida ang kasalukuyang sitwasyon sa may KCC Mall of Cotabato City. Ilang oras bago magbukas. Alas 8 pa lang ho ng umaga. Ayan, alas 9 pa ho magbubukas mga kabida, pero tingnan nyo ang pila. Ang dami na. Daming tao nun. Duterte ang sigaw. So ito siya, hindi talaga umapak ng Visayas at Mindanao hanggang ngayon kasi takot siya. Umaatras siya. Ayan, remember nyo? Yung sinabi ko sa Cebu, hindi rin siya nag-attend doon. Nandoon na yung mga kasamahan niya sa alyansa, pero hindi niya yun pinuntahan dahil natakot siya sa mga Bisaya at saka sa taga Mindanao. At ito yung isang dahilan kung bakit di siya natuloy kahit invited siya doon sa Cotabato at biglang inatras ang kanyang rally dahil nitong sa commander ng leader nitong MNLF na inabangan pala talaga siya. At hindi ito nagbibiro. At makikita natin sa mata nitong si commander na to ng MNLF, nagalit sa kanya. Although na-feature ko to siya sa isa kong vlog pa noong nakaraan. Nagalit itong mga MNLF nito kay Bongbong Marcos. At hindi ito nagbibiro nga. Sa kanyang reaksyon, sa kanyang mga pananalita, hindi ito natatakot kay Bongbong Marcos o against dito sa gobyerno dahil sumusobra ang gobyerno nito. Na-feature ko to siya. Ilabas ko ulit itong commander na to ng MNLF na patungkol ho na may nag-abang siya noong time na yon sa KCC. Ito Ang ngayon, ang BARM ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na magsi-shopping lang sana ang mga tao, dahil akala nila darating si BBM,
nagsigawan doon ng Duterte. Kaya nga hindi ko nga alam kung saan humuhugot itong mga taong to ng kakapalan ng mukha. Hindi nararamdaman yung sigaw ng tao. Pilit pa rin nila nililiko yung isip ng tao. Dahil reality naman, malinaw na malinaw, itong ginagawa, hindi ito para sa bayan. Opinion mo sir, kung bakit po hindi po nakarating si BBM doon sa Cotabato City? Malay ko, natakot guro. Alam mo naman ang presidente, may mga intelligence yan. Baka may nakapagsumbong sa kanya, wag kang pumunta dyan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Yun, no? So, maraming salamat sir. Ayun, may mga Party ng Cotabato City sir, no? Party ng Cotabato City ngayon, wala po silang nagawang rally ngayon na ano. Akala kasi namin doon, actually nakahanda na kami na pupunta doon si BBM. Pero dahil sa hindi siya sumipot, wala kaming magagawa. Pero siguro, kaya yung hindi sumipot doon, dahil imposible namang bigla na lang magka-cancel yun eh. Nakaset na yun eh. Baka siguro napansin niya, wag kang pupunta dyan. Dahil manganganib ka dyan. Hindi ako nagkakamali no, nagpan po yung sa Cotabato si Gobernador ba yun siya, na nagsalita po siya na baka busy daw. Saan siya busy? Sa session niya? Itong mga kapatid nating Muslim, hindi to nagbibiro. Pag nagsalita to sila ng ayaw nila, naglabas talaga sila ng totoong sinasabi. Huwag natin sabihin sila na, ay mga Muslim yan, may mga taong ganyan eh. Underestimate sa mga kapatid nating mga Muslim. Underestimate sa mga ganitong ibang religion. Itong mga Muslim na to sila, ang daming matitino na mga Muslim. Kaya lang, nakikita naman din natin na mayroong mga nagbabandido, yung nagre-rebelde ay mga Muslim. Nagre-rebelde ho sila dahil din di sila pinapansin. Nagagalit sila. Kaya itong gobyerno ngayon, bumalik na naman ang ating mga kapatid na Muslim na nagalit sa gobyerno. At ito siya, hayagan naman niya ang sinabi na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umayos ang kanilang buhay. At ito itong mga Marcos, bumalik na naman to ang kanilang buhay na hindi maganda dahil sa ginagawa nito mga Marcos na nakikita lang sa mga Marcos kasi ito mga Duterte. Tapos ang dami nagko-comment na ang nanggulo daw dito sa Pilipinas ay mga Duterte. Paano nangyari, Aber? Tanungin ko kayo, anong ginugulo sa mga Duterte? Paano sila nanggulo? Nakikita nyo anong ginagawa nitong administrasyon ngayon sa mga Duterte? Nung time na yon na nag-umpisa talaga ang gulo nito sa Pilipinas, panahon nitong People's Initiative na hinaharangan nitong dating Pangulong Duterte. Ayaw niya yon. Doon nagsimula ang hindi pagkaintindihan sa Marcos at saka Duterte. Pero si VP Sara noong time na yon, kaya niya pang pakisamahan ang administrasyon. Hindi pa siya bumitaw noon. Pero nung dito na sa bandang huli, ang dami na nakikita si VP Sara na hindi maganda, bumitaw na siya noon. Nung bumitaw si VP Sara, doon na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Nung nagpatawag ang mga House of Representatives sa kanyang mga budget, sa OVP at saka sa DepEd, kinakalkal ang kanyang confidential fund, yung CF niya. Na itong si Bongbong Marcos, mas malaki ang CF nito kay VP Sara. Billion ang kay Bongbong Marcos. Kay VP Sara, million. So dito nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan hanggat lumala na. Hanggat dumating sa ngayon na inimpeach nila si VP Sara at pinadala sa dahig itong si dating Pangulong Duterte. At ngayon ang nagko-comment nito, mga Duterte nag-umpisa ng gulo. Hindi ho. Balikan nyo. Huwag kayong basta-basta mag-comment kung hindi nyo naintindihan. Alam nyo, ulitin ko na naman ito. Dati hindi ako nag-stand dito sa mga Duterte. Wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam kay Marcos, wala akong pakialam kay Duterte. Ganun na lang talaga ang ano ko dyan. Pero itong bandang huli na, noong
kasagsagan dito sa may hearing dito sa budget itong 2025, doon na ako lumabas na nakikita ko na mukhang hindi maganda ang pinapakita nila kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Confidential fund, pinapaliwanag na, ayaw tanggapin yung paliwanag, ang daming mga pinapapasok na di ka naman naniniwala. May mga piatos, sinagot na ngayon, nasa ombudsman, nasa ano na yan, nasa Commission on Audit na ho yan. Pero ang Kongreso nagmamarunong. Hindi trabaho ng Kongreso yun na mag-o-audit. Kung nag-o-audit ang Kongreso, dapat lahat ng gagawin nila. Hindi lang yung, i-specific lang nila yung Vice President at saka Secretary of Education. Doon lang yun ang ano nila. I-audit nila, pati Presidente. Ang laki nga ng hiningi ng CF itong Presidente ito at itong Speaker. Dapat doon pa lang, doon nila titingnan lahat yun. At kayong walang alam dito na, nagko-comment lang kayo, galit kayo sa mga Duterte, intindihin nyo muna yung sitwasyon. Ako, ano ko muna tinitingnan ko muna ko, bakit? Ganito na. So naintindihan ko, sabi ko parang may pinipersonal na nila. Kasi si VP Sara, ito yung tatakbo. Itong 2028, walang pwedeng makakatalo nito. Siguro din ko sa inyo, pag ngayon ang eleksyon na to, hindi matatalo si VP Sara. Kaya lumabas na yun ang impeachment na haka-haka pa lang pero sa katagalan noong February o January, natuloy ang impeachment at in-impeach nila sa House of Representatives at pinasa ngayon dito sa Senado. So ang Senado ngayon, nandyan sa kanila ang bula. Ito yung, balikan na naman natin, na-i-vlog ko na to. Nasa kanila ngayon ang bula. Kung paano ba ang nangyari. Nagsimula ang gulo sa Pilipinas dahil dito sa nakapaligid kay Bongbong Marcos na inuudyukan itong bangag na to na yan ang gagawin mo. At ito naman si Bongbong Marcos na walang isang tuyo nga ang utak, sumusunod sa nakapaligid sa kanya. Dahil ito nakapaligid sa kanya, may mga interest yan. Interest sa pera ng taong bayan. Kalitsi-litsi na nga PhilHealth, yung anong pang mga kinukuha dyan sa dito sa pera ng gobyerno. PDIC, Gold Bar sa Central Bank bininta. Lahat yan mga congressman binayaran para ma-impeach si VP Sara. No time na yon sa People's Initiative, nagmudmud ng katakot-takot na pera noon at namiki ng perma. At isa pa, iniinganyo nila yung tao na ito permahan nyo to. Binayaran na yata ng tagi 3,000 o 5,000. Tapos pumirma ang mga tao. Peke yun. Hindi nila alam ng pumirma. People's Initiative pala yun. So ganun mangling lang itong administrasyon na to. At kayong galit dito sa mga Duterte, pag-aralan nyo muna. Huwag muna kayong basta-basta mag-react. Huwag kayong basta-basta magagalit. Kung galit kayo sa akin na na dito ako na nagsasalita patungkol ho dito sa issue ngayon, pasensya kayo kasi di ko talaga masikmura. Ulitin ko, di ko masikmura si Bongbong Marcos. No time na yon sa eleksyon, hindi ko binoto si VP Sara, hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Yun ang totoo. Pero itong bandang huli na, nakikita ko, dapat saan ako pupunta. Dapat saan ang panig ko. Kay VP Sara ako papanig. Dahil itong ginagawa ng presidente natin ngayon, hindi na maganda. I-impeach man nila si VP Sara. Itong nasa Senado na. Mayroon pang mga ibang Duterte, mayroon pang mga lalaban kay Bongbong Marcos na mapuruhan din yan. Hindi lahat na panahon. Ilang taon na lang natitira kay Bongbong Marcos. Kung hindi siya naghanap siya ng paraan ngayon na manatili pa siya sa pwesto niya, ewan ko lang. Baka ang mga tao mag-alsa to, palayasin niya dyan sa palasyo. Kasi nakakadiri na itong administrasyon na to. Ang dumi. Ang kurap.